Narito ang programang totoong-totoo, Tambayang Mocha at Drew. Programang magliliwanag ng ilang mahahalagang mga issue. Tambayang Mocha at Drew. At ngayon, narito na sila upang maghatid ng saya sa bawat Pilipino. Mocha Uzon at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ. Magandang tanghali. Ito na naman po ay isa pang edisyon ng Tambayang Mocha at Drew. Hindi po ako si Mocha Uzon. At wala pa rin si Boklo. Sabi niya mahuhuli daw siya. So, solo flight tayo today. Today is January 21st, Monday, 2019. Maraming nangyayari sa mundo. Kamusta naman po ang Greta versus Cristeta? Nangyayari ngayon. Well, ano ba yung latest? As of yesterday, nagpasabog daw ang La Greta, si Gretchen Barreto, supposedly in a Facebook Live, at sinabi na si Miss Chris Aquino daw intervened with Kim Henares, then at the time BIR Commissioner, para mapasettle yung tax obligations ng isang kaibigan nila. Pero bago tayo tumuloy, please don't forget to like and share sa ating Facebook Live at saka sa YouTube videos natin. Live streaming ng DWIZ. Meron din tayong DWIZ text hotline 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. Balik sa kwentong Greta versus Cristeta. So, Gretchen Barreto was reacting daw to dito kay Chris Aquino na for saying na wag ka na lang makisawsaw dun sa issue. As we all know, si Miss Aquino has been in a major controversy with her former financial manager and accountant Mr. Nico Falcius, whose brother is also a social media participant, a blogger, microblogger on Facebook, si Jesus Falcis. And very recently, nagkaso na rin daw po sila against Miss Chris Aquino for grave threats dahil allegedly, sinasabi niya na yung pamilya na daw niya ay papapatay si Nico Falcis. Okay, so ang sagot ni Greta is that Miss Chris Aquino supposedly intervened para mag-settle yung tax obligations ng isang kaibigan nila, apparently a mutual friend of theirs, who is a known contractor. According to La Greta, million, possibly a billion daw ang tax liability, at sa tulong ni Chris ay naisettle ito. Ito yung problema natin. First of all, legal po. Pwede pong makiusap. Hindi naman makiusap. Pwede pong mag-negotiate na magbayad ng pag malaki yung tax obligations, mag-negotiate with the BIR. Halimbawa, maaaring mag-negotiate na i-waive yung penalties or surcharges or both, or mag-work out ng isang payment o mag-work out ng staggered payments, or mag-work out na magbabayad ng subsequently higher and higher tax rates or taxes every year for a certain number of years. So malaki po yung leeway na mag-settle ng tax obligations at hindi po ito illegal. So, ano yung problema dito sa kwento? Ang problema is the use of Miss Chris Aquino's influence dito sa kanyang kapatid, through her brother, in trying to settle the tax obligations of this person. So, naglabas ng statement ang Divina Law, kasi sumabog na nga sa social media yung issue. Nag-issue po ng statement ang Divina Law, who are the lawyers of Miss Chris Aquino, saying na hindi po siya, hindi daw po niya, she did not intervene in any pending tax case, at wino-warningan yung mga taong nagkokomento sa social media. So, ito yung nakikita nating issues on this one. Ay, dun sa mga nagsasabing wala si Boklo, late lang daw po. Yun ang sabi niya sa akin kasi may dinaanan lang muna siya. So, but in the meantime, sorry, you'll have to make do with me for the moment. Pati din po kasi si Attorney Ahmed Paglinawan is incapable of leaving the house as of the moment. Pero hindi rin siya makarating. Pero joining me online, nakikita ko si Attorney Nick Nangit. Hi Nick. At saka yung ibang mga
katambay natin in full force dito sa Facebook at saka sa YouTube. O ulit don't forget to like and share and don't forget to react accordingly dito sa pinag-uusapan natin. Tuloy ang kwentong Tetay at Greta. So it's not illegal to settle a tax obligation. Ang mga limitations lang po natin dito ay hindi pa dapat unconscionable to the point na sobrang lugi naman ng gobyerno. At saka syempre, the other thing is that usually ang payment of tax obligations ay confidential po ito. Kaya nga po walang naglalabas ng mga tax returns na nakikita ninyo, walang nagwawagayway na I have evidence of this or that. Kasi ang tax documents natin are usually kept very confidential. Parang to the same level siguro as our bank records, di ba? Talagang sinisikreto natin yan. Bakit? This goes into the security of a person. So, kunwari, meron kang, yung mga tax returns mo are necessarily confidential kasi, halimbawa, malaman ng mga tao na, uy, big taxpayer ka pala. Therefore, marami kang pera, makidnap nga. May mga ganon na issues. So there are security issues with regards to to finances. Kaya nga nasa natin 'yan. Nasa interest ng tao to keep them secret. So let's see yung mga reactions ninyong mga netizens. Pero suspicious nga, pero parang how do you call this? Notable para sa atin yung reaction ng Divina Law and Chris. Kasi normally si Chris yan, when she feels affronted or pagka nasasaktan siya, she likes to, her reputation is such na gusto niyang gumagante. So, but there are legal means naman. So, nagkakaso siya, etc. So, babalikan po natin yung issue niya with Nico Falsis. She first initially claimed that her children's trust funds, yung mga trust fund ng mga anak niya, ang pinakialaman daw ni Nico Falsis kung kaya't gusto daw niyang kasuhan, and she was citing amounts in the tens of millions. In particular, she also mentioned a 40 million peso obligation. Nung finally nagkaso siya, ang lumabas ay supposedly qualified theft, may ninakaw daw to the amount of 1.2 million, at ito ay para dun sa paggamit ng kanyang credit card. So supposedly may mga purchases si Nico Falsis doon sa credit card na yon na hindi inauthorize ni Chris. Ito yung problema, normally yung ganong klaseng kaso ay estafa, hindi qualified theft. So antabayanan natin yung kaso na yan at titignan natin kung bakit ganon yung pagkakaso against Nico Falsis. Samantala naman, yung 40 million ay supposedly na-explain na ni Mr. Falsis na ininvest sa isang firm abroad at in-acknowledge naman ng firm na yon na ang beneficial owner ay still si Miss Chris Aquino, and therefore wala naman pong nawawala sa kanya. So now we go on to this next issue. Ang problema ni Miss Chris ngayon is kaliwat kanan po ang lumalabas na issue sa kanya. Nag-umpisa pa sa pasabog na nagbabayad siya ng isang known anti-government blogger na masakit, supposedly, na kung mag-vlog na may personal at naninira sa mga pro-administration bloggers, in addition to blogging quite vehemently against the president, against the administration, at laban din sa mga tao ng ating Pangulo. So, hindi pa po nakakalipas si Miss Chris dyan sa issue na yan nung dahan-dahang nilabas yung accounting niya on that at nagkaaminan na. Umamin siya, umamin yung blogger, nag-elaborate pa si Mr. Nico Falsis. Later on, eto na po, meron na pang additional na issues pa. Later on, it became also an issue about her own health. Meron pa siyang mga pasabog supposedly that she has a very serious illness at yung illness na to ay fatal at debilitating. And problema is that by her own admissions, hindi pa po siya fully na-diagnose for that. Although meron siyang mga sakit na posibleng collateral to this kind of fatal or deadly disease. So medyo dumadami-dami na po yung kailangan sa lagin ni Miss Chris. So that tuloy pa rin ang tinatawag nating popcorn moments kasi marami sa ating gustong panoorin na lang itong issue na ito. Itong pagpasok nila Greta ay medyo come from left field dahil, di ba, medyo nagulat na lang tayo na meron pala siyang sarili niyang pasabog. Pero like we said,
hindi po illegal ang mag-settle ng tax obligations, mag-negotiate na mas mababa ang imbabayad. Ang problema dito is what we call the influence peddling. Ginamit po ni Chris yung relasyon niya with her brother, the president, para ma-convince yung BIR commissioner na bigyan ng pribilehyo itong kaibigan nila. And that is how things stand right now. Hintayin po natin ang further developments dito sa issue na to. Dun sa mga naghahanap kay Boklo, iniintay ko din siya. Sabi niya, meron daw siyang dadaanan bago siya tumuloy dito. Si Madam Mocha po ay out of town at the moment, so hindi siya makakadating. Ayan, sabi ni Yatapon, hala, absent yung dalawa. Sabi last Friday, present sila tapos absent. Oo nga pero maraming salamat po at sinasamahan niyo ako dito. Sabi ni, ano ba to? Ay, babatiin ko lang yung iba. Nanonood from Seoul, si Dolores Aguilar, Chester Espinal from Cotabato City. Oy, sa Cotabato City, naghahanda na po yata kayo para sa inyong plebiscito on the Bangsamoro Organic Law. May naririnig po kaming mga ilang violence na nangyayari dyan. May sumabog daw yata na bomba dyan. But I hope everybody is safe. I hope na last na po yan at nagpe-plebiscito po kayo ngayon. Sana po ay lumabas ang tunay na kagustuhan ng taong bayan for the whole of Mindanao. Maraming salamat din for everybody who is maintaining peace and order there. Kudos to the AFP at saka dun sa PNP na kasalukuyang nagbabantay ng eleksyon at ng balota. Maraming salamat para sa inyong serbisyo. Victoria Regis is watching from Reno, Nevada. Tinatanong ni Lorena kung anong pasabog ko. Tapos na po ng Friday. Let me see. Sabi ni ng RPN Zamboanga, on hook up po kami, Attorney RPN Zamboanga. Uy, sa ating mga nakikinig sa radyo sa Zamboanga. Thank you, RPN Zamboanga. The last time po kasi medyo spotty nang nasa Sulu kami. Hindi namin naaabutan, medyo mahina yung signal. Pero with RPN Zamboanga now on full blast, I'm sure may mga tagapakinig tayo as far down as Tawi-Tawi and Sulu. So kamusta naman everybody there? Don't forget to like and share dun sa ating Facebook page at sa ating YouTube live stream. Checkin ko lang yung ang YouTube kung kamusta na po ang mga comments sa YouTube. Sabi ni Nelda Manabat, good lunch. Magandang at may pananagutan ba si Chris sa pagtulong sa HDU sa pagbayad sa tax? Well, yung influence peddling po yan ay is a form of graft. So, ang magiging liable siya at saka ang kuya niya. And, of course, dahil beneficiary yung tao na inareglohan, then sila din, pati yung BIR commissioner. Hindi po maliwanag pa exactly kung unconscionable, tinatawag na yung sobrang garapal yung amount na sinettle. So this needs to be investigated. Wala pa po tayong judgment dito kay Miss Chris for this one. Although, medyo nakakabahala, to use a phrase that is often used by the Vice President, nakakabahala yung kwentong influence peddling. So hindi po maganda talaga yon, and it is a crime. So, tingnan po natin, ano po ba yung iba. Dun sa YouTube po, hindi po ko po kayo nakikita masyadong nag-share. So please like and share dun sa ating YouTube video. Sabi ni Christian Carlo Villaraza, good afternoon. Nag-share na din daw po siya. Si Lady Dragon is watching from Japan. Kamusta din naman po? Tinatanong ni Lori Membrebe, pwede po bang kasuhan ni Chris ng libel si Greta? Well, ang libel po usually is an malicious imputation of a crime, vice, or defect. Ito yung problema kapag kinasuhan ni Miss Chris si Gretchen ng libel. Gretchen will prove why she could say that with a reasonable expectation na ang pagkaalam niya ay totoo itong kwento na to. So kung gusto ni Chris na patahimikin yung kwento, filing a charge for libel will only blow the
story up further. Plus, maaaring tumawag si Greta ng mga taong nagkwento sa kanya o yung mga reasons kung pwede siyang magkwento kung bakit nasabi niya yung ganon. At paano kung sinasabi nga ni TP kaninang umaga na yung supposedly ang mga relatives nung beneficiary dito sa settlement ng tax case, ang mismong nagsasabi na si Chris ay nag-intervene para sa kanila. So, sabi ni Maria Angela Kahandig, nakagigimbal seems to be the phrase of the year. Oo, totoo yun. O, dun sa mga naghahanap kay Baklo, panawagan nyo kaya siya na dumating na siya. Palagay ko nasa Grab na yun, papunta na dito. Kasi hindi naman gawain ni Baklo na magsabing dadating siya tapos mangiin dyan. Sabi ni Don Ranain, baka lalong mapatotoo pa yung sinasabi ni Gretchen. So yun na nga, as a matter of tactics, kung magkakaso po si Miss Chris ng libel, something na, kasi right now, medyo hindi ganun kaklaro yung kwento, no? Although pinangalanan ni Greta kung sino yung beneficiary dito, hindi natin pinapangalanan kasi nga private person ito, although hindi niya pinapangalanan at hindi siya masyadong nagbigay ng mga detalye, kung sakasakaling magkaso si Chris, it gives Gretchen the opportunity to talk about it more at because nasa hukuman na yon, ang magiging testimony niya ay maaaring magpalawak pa at mag-clarify pa ng kwento na ito. Right now, Miss Chris can still dismiss it as saying, gubayad naman ako ng taxes, ba't ko tutulungan ng ibang tao na mag-evade ng taxes nila? Yun na lang, yung response ni Chris, medyo noticeable yon. Kasi ang sinasabi niya, I am one of the biggest taxpayers of this and this year. I paid more than 300 million pesos in taxes already. That might be true, pero that's not an excuse. Hindi po yan depensa dun sa paglalakad nyo, paggagamit ng impluensya nyo sa kapatid nyo para mapa-convince or masabihan yung BIR commissioner na bigyan ng special privileges itong taong ito. So it's not an excuse and it isn't a good response. Meanwhile naman, ayun, ang breaking news ay yung House Committee on Justice approves the substitute bill lowering the age of criminal responsibility from the age of 15 to 9. Nasabi ko na po kasi in an earlier Facebook Live na hindi po ako sang-ayon sa ganito because we are turning an entire generation of children who will be in conflict with the law na in all likelihood ay hindi nila kasalanan into criminals. The long and short of it is the reason ginagawa ito ng ating mga legislators is because the PNP, the DSWD, and the LGU failed to implement the law of keeping the children off the streets when they come in conflict with the law. So ang ginagawa nila para hindi po maisole sa kalye yung mga batang in conflict with the law ay binabaan na lang nila yung age of criminal responsibility, which I think is punishing the child rather than the government officials who have failed these children. Sabi ni Attorney Nick Nangit, evasive ang statement ng Divina Law sa issue. Oo, in particular, yung sinabi nila na Ms. Chris did not intervene in a pending tax case. Kasi it's possible na tapos na yung tax case, hindi na po pending, or na-resolve na, or the case was pending at the time, or wala pang case at the time, kaya sinettle na nila bago maging kaso, or posibleng ino-audit pa lang yung naturang beneficiary dito sa paglalakad ni Chris ng kaso. Sabi ni Leng Mariano, si Chris hindi marunong magsinungaling, mahusay lang siyang gumawa ng kwento. Grabe si Miss Leng, hindi ko alam kung compliment yan or parang sinampal mo ng pabaliktad. Sabi ni Cindy De La Cruz, so malamang di rin siya nagbabayad ng wastong tax. Well, posible yun. Pero lahat naman na ilalabas kung i-audit. Although, yun nga, paulit-ulit sinasabi ni Chris, she is one of the biggest taxpayers in the country. That may be true. Pero if you're accused of not paying enough, it doesn't matter if you've paid a lot, if you haven't paid the full amount. Pero hindi naman po yan ang issue ni Chris. Ang issue ay yung influence peddling niya.
Ang sipag ni Winner ngayon, napansin nyo. Hinibigyan niya ako ng ibigyan ako ng music para hindi ako nagde-dead air dahil hindi ko kayang tuloy-tuloy. Sabi, bless S. Dav Cost. I'm calling Senator Gordon to investigate the tax of yung beneficiary dito. The government might have earned billions of tax collections from there and this could be used for the healthcare fund. Or the general, the treasury. Balik yan sa treasury kasi i-forward sa treasury. Tapos later on, pwedeng i-allocate ng house to other things. Sabi ni Amethyst De Luna po, how about reducing taxes when Chris is the endorser? Ay, may issue na ganyan. Kung merong issue na ganyan din, kailangan i-audit po yung mga gumagamit kay Chris as an endorser. Ngayon, may kwento na umiikot na kaya maraming endorsement si Chris is because of yung influence peddling nga na ito. Malakas siya sa brother niya, therefore, pwedeng pakiusapan certain corporations to get certain benefits. Like, halimbawa, kung kontratista sila at nagbibid sila sa isang project, baka maging favorable. Yan po ang umiikot na kwento. So, kailangan rin talagang imbestigahan, not just Chris, because I think that she paid the right taxes. Although, opinion ko lang po yan ha, don't kill me. Pero yung mga korporasyon na to, what benefits did they get by using Chris as an endorser? Diba? Yun yung bumubungad na tanong dito. Beyond all of these things, yung supposedly naglakad ng taxes, yung supposedly nagbayad ng blogger, itong wealth, o yung kayamanan ni Miss Chris, supposedly ang liquid assets niya are in the amount of 500 million daw, ha? Of course, siya yung nagsasabi noon, we don't know the truth behind that. But assuming that there is this much, siya mismo inaamin niya na yung initial appearances niya, courtesy of ABS-CBN, ay nilakad ng nanay niya. And hindi po malayo ang isipin na dumami yung kanyang endorsements in the 6 years na naging pangulo ang kapatid niya. So ano yung extent ngayon ng pagbe-benefit ng mga kumpanya na ginamit siya bilang endorser? Yan po ang tanong ngayon at dapat tinatanong natin sa social media. If you want her to be accountable for any of her actions, we have to ask the companies that use her as an endorser. At para doon naman sa gustong makagante, then losing her endorsements means losing a sizable amount of income. Sabi ni Mayat Lambino, mga oligarchs, and Chris is one of them. That's true. Oligarchic nga ang nature, or at least ang mga Cojuangcos, because of their extensive land holdings. And let's not forget, she's still an heir and beneficiary of Hacienda Luisita, although maliit na lang daw ang porsyentong nakukuha niya. Sabi ni Joseph Solitario, sino dapat mag-imbestiga dito regarding sa issue ng sausawan sa BIR? Well, totoo naman na sausawan nga naman yan. No, it's still the BIR. So, kailangan mag-conduct sila ng audit. Magandang umaga kay Norma Micaler, sa YouTube naman siya. Si June Javier is watching from LA and si Rene Fuji is also watching. April Wong. Sabi ni Lady Diamond, sana pag-aralin ng gobyerno yung mga bata habang nasa kulungan sila. Hindi, pinapag-aral naman sila kung sa juvenile detention facility. Ang juvenile detention facility under yung amended Pangilinan law, yung the original Pangilinan law is crazy. Pero yung amendments made it more sane. Yun lang nga, hindi po na-apply or na-execute na maayos. Sa DSWD or sa mga juvenile detention facilities that are supposed to be run by the LGU, kasama po ang school, counseling, psychological intervention. So para siyang they run like, alam niyo po yung mga drug rehabilitation centers. Similar po yung pagpapatakbo ng juvenile centers with the end in view of reforming the child. So,
di ba, yun yung idea is to take the child out of the dangerous situation kung saan nagiging criminal siya, ilagay siya in a structured environment kung saan maaaring mag-intervene po ang ating mga social services. So, meron dyan psychological services or psychologist, meron ding guidance and counseling, tapos merong school for part of the day, tapos meron pang recreational activities. Pero, para rin silang nakakulong kasi they are kept out of society, hindi rin po sila pwedeng umalis dun sa institution na yon unless supervised. At merong particular period na dapat doon lang sila sa loob, hindi po sila maaari kahit ng home visits. So, yun po yung idea. Imbis na kulong, then dapat ilagay natin sila in a place where safe sila from the syndicates that will use them, safe sila possibly from the families that are abusing them or negligent, at ginagawa natin ng very structured na environment. Sa ganitong paraan, may pagkakataon pa po na mareforma natin yung bata at maibalik sa lipunan natin na productive na at reformed na at hindi na po mahihikayat na sumama sa mga sindikato. So, yun po. Pero ang gusto ko talaga rin makita sa ating batas ay yung pagdagdag ng penalty sa mga sindikatong gumagamit ng mga bata. I think it is time not to transfer the punishment to the child, pero dun sa mga sindikato, teka, dinadagdagan ba natin yung penalty nila? Hindi ba dapat mas matindi yung penalty dahil gumamit ka ng bata at sinisira nyo yung buhay ng mga batang ito? Sabi ni Elizabeth Noguchi, pinapanood ko din kayo sa Karambola and follow you sa FB. Uy, maraming salamat, madam. Sabi ni Susan Winter, kung yung friend niya napababa yung taxes, how much more yung kay Chrissy? Well, yun lang nga. Pero so far, puro haka-haka natin to ha. There is no evidence na hindi nagbabayad ng tama si Cristeta. Gayun pa man, siya na mismo yung umaamin na parang habit nilang paggagamit ng impluensya nila to do certain things. Naalala niyo po, nung nagkaroon ng problema between Chris and her then live-in partner, Joey Marquez, si Cory was no longer president, pero she admitted to calling up the PNP officials and other officials para tulungan daw si Chris sa kanyang kaso. Ano yan? Diba influence peddling yan? Hindi ba dapat yung ating mga opisyales ay nagde-decide hindi dahil malakas yung tao na humarap sa kanila at nagkiklaim na biktima siya, pero dahil ina-apply nila ng patas yung batas. Kung yung biktima man ay high profile or anak ng presidente or anak ng taga dyan sa mga depressed areas natin, hindi ba dapat pare-pareho lang ang pag-a-apply natin ng batas? Bakit nagtatawag si Madam Cory ng kung sino-sino para tulungan si Chris? Kailangan pa ba yun? Hindi ba katulong-tulong si Chris? Gayong sinasabi niyang biniktima daw siya ni Joey and supposedly tinutukan siya ng barel, which amounts to the crime of grave threats. Ano po nangyari dito? Naglabas pa ng statement yung pamilya na sisirain nila si Joey, and ganun na nga nangyari. He lost his bid for the mayor as mayor of Parañaque, if I'm not mistaken, at humarap sa ilang mga graft cases. Ngayon, kung talagang guilty siya sa graft, wala naman tayong problema doon. But the Aquinos made sure na parang lumalabas na the reason for his many problems was because of them. At yun po ang hindi nating gusto. Yun po ang tinatawag natin paggamit ng kanilang power at ginagawang dahas. Sabi ni Ben Cortez regarding train, sana ma-realize ng masa na makakatulong sa healthcare din natin pag nagawa na free ang healthcare for all, like in Canada, rich or poor, uuwi na ako ng Pinas. Or in short, uuwi na ang mga OFWs kasi yun lang ang gastos na hindi ready ang poor at average Pinoy para average Pinoy. Agree. Kung mapapansin niyo, dalawa yung puntirya ng ang inuna ng ating Pangulo, healthcare at saka tertiary education or free education. So, ito yung mga tinatawag natin na pillars. Ito yung in a civilized society, dapat libre ang education, libre ang healthcare, and we will be very productive citizens. So agree din po ako dun sa stand ninyo. Pero para mabigyan natin ng sapat na pondo yung mga programa na ito, yung tertiary education, in fact yung free education, yan yung magpapatas sa atin lahat. The poor can avail of it, magkakaroon sila ng education, and they will have the same, hopefully, opportunities
opportunities, maliban lang dun sa opportunities na binibigay kay Chris, they will have the same or relatively the same opportunities for good paying jobs or entrepreneurship later on. Yung healthcare, yan po talaga, totoo yung sinasabi ninyo na maaaring maging reason kung bakit how do you call this, mababangkarote ang isang pamilya kasi mahal talaga ang healthcare. The idea talaga is for society to provide for this. Dapat, agree rin naman ako na libre. Pero for the moment, subsidized po siya. And alam natin na without tax reform, hindi po natin makakamit yung mga kailangan natin in terms of education and healthcare. Pati nga yung mga things like traffic, magrereklamo tayo sa traffic, but if we're not willing to pay for taxes, there will be no alternative routes. There will be no better roads, flyovers, better law enforcement, etc. Kailang everything begins with our capacity to be able to give these programs and to fully implement them. So yes, tama si Ben Cortez, tax reform. At yan ang magiging basis para makapagdagdag tayo ng mga serbisyo ng gobyerno. Sabi bilis, ang dami yung comments. Sabi ni Gigi Moore, baka yung company na kumukuha bilang endorser si Chris ay hindi rin nagbabayad ng tamang buwis. Baka pinagbigyan yan hilig ng nanay ni Chris na si ex-President Cory Aquino. Well, like I said, it's tama na naiisip natin yon. Hindi natin sinasabi na factual ito. Pero talagang mapapaisip tayo kasi nga inaamin ni Chris dun sa kanyang influence peddling ng mother niya. So, sabi ni Mariah V, stop power tripping. Sinong kausap mo? If it's who I think it is, tama naman kayo. Sabi ni Hilda Makahilig, correct, mga abusado, feeling nila pag-aari nila ang Pilipinas. Harsh. Sabi ni Roselyn, tama, anong gagamitin sa healthcare kung walang tax? Tax reform talagang kailangan. At tandaan nyo, yung mga companies na nagbe-benefit dun sa mga tax exemptions, tatandaan ninyong diniscuss ito sa Karambola, yung mga nagbe-benefit sa tax exemptions, kukonti lang po sila. At sinasabi din ng mga ibang tumatakbo ng senador na, paano yan, magpo-pull out na yung mga kumpanya na yan. Mag-pull out sila, kung ang dahilan lang nila kung bakit kumikita sila ay yung tax exemption, ibig sabihin, hindi po sila efficient corporations. Hindi sila efficient na mga kumpanya na doing business here. Dapat, yung tax exemption na yan ay dapat temporary. So, tama yung tax reform package na kailangan tanggalin na yung mga tax exemptions na yan, lalong-lalo na kung yung exemptions na yan ay hindi nakalagay sa ating saligang batas. Unfortunately, andun pa rin yung mga religions, pero yun yung mga exempt under the Constitution, education at saka religion. So, meron tayong binibigay ng mga tax exemptions under very special laws, pero dapat striktong-strikto yung pag-apply nito. At yung idea is to apply them only for a certain period of time until such a time na yung mga korporasyon ay lumakas enough to be able to make do without the tax exemptions. We'll read more of your comments later. After the break, ang oras natin, 12:31 ng tanghali. Nagbabalik ang Tambayang Mocha at Rudy pa rin ako si Mocha Uson at wala rin po ang pambansang bakla. Mukhang hindi lang malilate, mukhang ma-absent ng tuluyan. So we are live, we are on Facebook Live sa DWIZ 882 on Facebook at sa DWIZ 882 live streaming on YouTube. Ang ating DWIZ text line ay 0918-350-2378 sa ating mga nakikinig sa radyo. Ulitin ko po yun, 0918-350-2378. Ang Japanese government daw ay magko-contribute to peace and development projects in Mindanao's conflict-affected areas. At primarily, gagamitin ito for more roads sa Mindanao. Nakikita po natin, personally po, nakita namin po ito. Last year, at this year, nagpunta po ako. Last year, I went to Sulu, at saka this year to Basilan. In both instances, dun sa pagpunta ko sa Sulu ay sponsored po ng MBLT-1, ng Philippine Marines, at yung pagpunta ko dun sa Basilan ay sponsored ng ating Scout Rangers. Maraming salamat po at naimbita niyo po ako doon at kitang-kita po first hand
kung paano nakakatulong ang mga kalye sa peace and order situation, particularly dun sa mga conflict-affected areas. Ano itong mga areas na to? Mga areas na pinupuntahan at pinagtataguan ng mga insurgents, mga rebelde, at mga secessionists. Sabi nga, soft po yung loan na to, ang repayment is after 18 years. So, medyo maganda yung terms na ito. So, bakit mahalaga ito sa peace and order situation? Well, first of all, kailangan nga talaga na may peace and order para magkaroon ng economic activity. Mahirap pong umasenso yung isang lugar when even going from one point to another ay hindi ka sigurado kung buhay ka when you get to point B from point A. Ang nangyayari halimbawa in places like Sulu ay marami po silang resources, mayaman ng dagat, maraming opportunities para magsaka, maraming opportunities na gumawa ng mga produkto, pero madala sila sa marketplace or ma-export natin or ma-refrigerate man lang halimbawa sa mga isda. Marami pong isda, marami pong yaman dagat, pero hindi po makapasok yung mga refrigeration companies or yung mga gumagawa ng yelo dahil nga sa insurgency situation. Nung ginawa po yung circumferential road or habang up to now ginagawa po yata in some places at saka yung mga malalapit na islands ay ginawan nila po ng tulay. Ano yung immediate effect po nito? Ang immediate effect ay unang-una nawalan po ng pagtataguan yung mga ng pagtataguan ang mga insurgents. Dati po kasi, aakyat lang ng bundok or pupunta dun sa mga remote areas ang mga bandits, mga kidnappers or yung mga insurgents matapos silang either mag-kidnap or mag-encounter, mag-engage dun sa mga government forces, meron silang paglulunggaan or tatakbuhan. Nung nagawa na po ang circumferential road, marami na pong lugar ang madaling matahak o mapuntahan ng mga state forces natin katulad ng PNP or ng AFP at nahahunting po ang mga insurgents, kidnappers, mga bandits, kung kaya't madali na po puksain ang mga ganitong klaseng krimen na piniperpetrate at natatanggalan ng isang malaking hadlang ang economic activity sa mga lugar na ito. So, yung pagbigay ng pag-contribute ng Japanese government sa atin ay malaking maitutulong sa infrastructure ng lugar. 202.4 million US dollars in loans for the road network development project in conflicted areas in Mindanao na isasagawa po ng Department of Public Works and Highways. So maraming salamat. Hindi po natin makakanta ng ganito kung hindi yung present administration ay ginawang priority ang ganitong klaseng mga proyekto. So maraming salamat dun sa mga tumutulong dito. Maraming salamat din sa Duterte administration na naging priority ang mga ganitong klaseng proyekto. Actually, late na po ito. Wala pong ginagawa yung administrasyon na hindi pa po naplano ng matagal na. Ngayon na lang po ang implementation nito. Sabi ni Jane Maria Torres, hi, samahan ko kayo. Sabi mo kasi kanina wala kang kasama. Totoo yun. Well, kasama ko na kayo. Ay, makikita ko rin si Grace Bermudez Fedeluces at saka si Ara Sogilion na nagko-comment dito sa Facebook. Sabi ni Aj Tazen, wala pa si Drew, nagbebenta pa ng table. Kayo talaga, baka lalong maraming maraming malinlang at isipin coffee table ay ang binibenta ni Drew. Coffee table book po at bili na po kayo. Message lang po kayo kay Andrew Olivar. Nag-message si Maricar Soriano, successful daw po at peaceful yung 1 million candle rally nung Saturday. Congratulations po. Sayang hindi ako nakapagpadala ng mga kalendaryo ng Karambola. So dun sa mga may gusto pa ng kalendaryo namin sa Karambola, marami pa po akong tinabi para sa inyo dito sa studio. At mag-order pa ako ng second printing para lahat po ay makakuha. Yung mga nasa abroad, pwede niyong pa-pick up sa mga kapamilya niyo dito sa aming himpilan. Ang station namin ay DWIZ. Nandito po kami sa City State Center, 709 Shaw Boulevard, Barangay Oranbo, Pasig City. Hindi ako sanay. Pero okay. Sabi ni Heart,
Hi, she's watching from HK. Sana makapunta daw ako. Actually, gusto kong bumalik. Na-miss ko kayo. Nakasama ako ninyo minsan dun sa isang Sunday. Andyan din si Ma'am Annie. Hi, Ma'am Annie. Sana nga makabalik ako ng Hong Kong. Eventually po, paghahandaan natin. Pag bumalik ako dyan, promise, magdadala po ako ng kalendaryo. Sabi ni Leng, sabi nga ni PRD, mangungopia lang siya. Siyempre, alam niya ang maganda para sa bayan. Sabi ni Maria Angela Kahinding, natabunan na ng table si Boklo. Huwag naman sana. Sabi ni Ben Cortez, walang kandidato siguro na maglalakas loob na babanggit sa tax reform unless i-explain ng maayos ng administrasyon sa social media instead of mainstream media bago magkampanya at mag-eleksyon para maintindihan ng botante. Actually, napansin nyo, yung isang opposition candidate, panayang libreng ganito, libreng ganyan, more benefits for senior citizens, bigger benefits sa SSS. Alam nyo na siguro kung sino yung pinag-uusapan natin dito. Pero, hindi naman po fair na mamimigay ka pero wala tayong pagkukuhaan. Kasi, halimbawa, hindi nga siya makaupo bilang senador. Kapag hindi lumabas ang mga ganitong programa, pagbibintangan yung administrasyon. Kapag lumabas ang programa pero walang tax reform para mapondohan ito, pagbibintangan pa rin ang administrasyon na ito. So wala talagang panalo. The point of the whole thing is, tax reform will bring us back into, will help us catch up on everything. Goods, services to the people, and infrastructure. Sabi ni Marjorie Ducasi, paano ko kumuha ng kalendaryo kung taga Davao? O sige, ganito. Meron kaming pending trip or kung may kakilala kayong nandito ngayon na taga Davao, pwede namin ipauwi sa kanila. Bigay namin yung mga kalendaryo. If not, meron kaming pending trip to Davao late February. So, kung sakasakali at makakaintay kayo, Pebrero po nasa Davao kami at madadala po namin yan. Sabi ni Annie, tinatamad si Boklo, Lunes kasi. O hindi naman po, hindi tinatamad si Boklo. Meron talaga siyang lakad. Sabi ni Gigi Moore, sana pumunta kayo dito sa HK kasama si Miss Mocha, TP, si Boklo para overlook sa saya at information. O madalas naman po yatang bumabiyahe ang TP. Kakagaling lang po niya dyan. Sabi ni Leticia Asuncion Martinez, naku, promise po yan. Wait namin kayo dito with Carambola calendar. Thank you in advance watching from Hong Kong. Kung meron pong mga taga Hong Kong na uuwi, willing naman po kaming ipabigay yung ibang kalendaryo sa inyo. Yun lang yung within your allowable luggage allotment po. Sabi ni Babes Garcia, pagtabi niyo na lang ako ng kalendaryo, dalhan ko kayo ng dates from Bahrain. Maraming salamat po. Actually, kahit wala kayong dala, okay lang, bibigyan ko pa rin kayo ng kalendaryo. Sabi ni Althea Ori, makalintal. Mga promise niyan, wag tularan. Tama. Tumatakbo nga pala si Makalintal. By the way, napansin ko na very recently may announcement nga po itong si Mr. Makalintal, Attorney Makalintal at si Attorney Sardilio, mga abogado po ni Lenny, at meron po silang sinasabi na feeling ko lang ay labag sa gag order ng Korte Suprema. Hindi ba very recently yung Presidential Electoral Tribunal, if I'm not mistaken, last year, pinapatahimik parehong partido dito sa election protest ni Senator Bongbong Marcos laban dito kay Lenny Robredo. At ini-enforce naman po at sinasite sila in contempt kapag hindi sumunod dito sa gag order. Gayon pa man, very recently, a few days ago, nagsalita po si candidate Makalintal at ang isa pang abogado ni Lenny Robredo at sinasabing sa dami ng nabilang na or narebisa na ng mga balot ay hindi naman daw po magbabago yung outcome ng eleksyon. Wait a minute, hindi po yata tama yung ginagawa ninyo. Unang-una, may gag order. Parang pinangungunahan nyo naman yata ang hukuman at hindi pa naglalabas ng desisyon. Bakit kayo naglalabas ng ganyang klaseng impormasyon gayong may gag order nga kayo? Dapat nananahimik kayo. At wala tayong naririnig naman kay Senator Bongbong Marcos. So, parang wala po sa lugar yan. At any rate, wala naman din po kayong pinapakitang pruweba sa sinasabi ninyo. Kung kaya sana hinihikayat ko ang publiko
na although malaya silang magsalita, merong gag order ang Presidential Electoral Tribunal at may nararapat na parusa kung sakasakaling sabihin ng hukuman na ito ay labag dun sa naturang gag order. Huwag po munang makinig kung iisang partido lang po ang nagsasalita at walang kumpirmasyon sa ibang partido o dun sa ating hukuman. Hinay-hinay po sa partido ni Vice President Leni Robredo. Kung totoo ngang nanalo kayo, ilalabas at lalabas din, hindi po kailangan pangunahan ang hukuman. Sabi ni Miriam Balseta, punta daw siya sa Karambola. Pwede daw siya manood ng live dito. Opo, meron pong mga upuan dito sa labas ng aming studio, sa labas ng, ng studio, para makanood. Sabi ni Hilor Azodnim or Mendoza, Ronnie Mendoza. Good afternoon, parenting and family ko ng kalendaryo. We love to listen to Karambola. Wala pong problema, daan lang po dito sa Himpilan. Maghahanda po kami. Hanapin niyo lang po si Regine. Usually pag umaga nandito po siya. Sabi ni Annie, wala sa kanila yon, attorney, mas mataas kaya sila sa korte. Ganyan sila filingero. Kayo talaga. Sabi ni Rob Rowe, I'm an avid listener of Karambola at TMD. Thank you very much. Watching from Phnom Penh, Cambodia. Please reserve 1 or 2 calendars. Uuwi ako ng Feb 6 to 9. Malapit lang po ako sa Kapitolyo. Sige po, nag-reserve naman po talaga kami, pero it will still have to be first come, first serve. So, as much as possible daw, ipagtatabi ko po kayo. Meron pa po sa Pebrero dahil magdadala nga po kami sa Davao. Pag nakapunta kami end of February. Kung hindi, may papadala na po namin dun sa mga kaibigang taga Davao na nandito pansamantala sa Metro Manila. So, huwag mag-alala po, lahat po ng pupunta sa stasyon ay mabibigyan ng kalendaryo. Pero first come, first serve. Sasabihin po namin kapag naubusan. Sabi ni Althea Ori, oops, nawala, sorry, na pinuhunanan ni Makalintal ang sinasabi para linlangin ang mga botante kaya no vote for Makalintal in 2019. Pwede rin. Sabi ni Bobby Joe Papadopoulos, good afternoon, nasa Scotland siya. Sabi ni Vivian Sir daw, magpapasave daw siya din po siya ng kalendaryo dahil pupunta siya dito sa stasyon. Okay, pero first come, first serve ha? Sabi ni Imelda, ganda ng poster ng Karambola. Hihingi din daw po siya pero nanonood siya from Saudi Arabia. Mabenta yung kalendaryo pero hindi ko po kayo nakikitang pumupunta dito. Libre po ito, I don't have to pay. Pero si TP, birthday next week, pinapaalala ko lang po sa inyo. Batiin nyo ang dakilang bakla next week, ha? Ang birthday niya is on the 26th of January. Pero ang Karambola hanggang Friday lang, so January 25, i-expect ko po ang mga big greetings ninyo para kay bakla, kay TP. Sabi ni AJ Talzen, AA Kasosyo 181, may plan po ba sa mga security guards at janitors? Kawawa din sila, overtime na ang work. Tapos kulang ang sahod, yung pong mga midwife din sa mga health centers ng mga barangay, sana may makapansin na i-level up na rin ang facilities nila. Okay po, isasama po natin, isasanggunin natin kay candidate Mocha Uson para maisama sa legislative agenda kung practicable siya. Pero tandaan, lahat po ng hinihingi nating benepisyo na ibibigay ng gobyerno ay marirealize lang natin kung meron tayong reforma sa sistema ng pagbubuwis. At saka sa pagtututok ng mga revenue generating agencies natin katulad ng customs. So, tutok lang mga kasosyo at mga katambay. Dito sa mga programa, kailangan po pressurein po natin yung ating mga legislators na maipasa na po ang tax reform. Walang tax reform, kukulangin po tayo sa infrastructure. Sabi ni Grace Ferdeluces, pareho pala sila ng birth month ni TP. Ay, bugnutin ka rin. Sabi ni Otep, kaya pala may topak si TP, February ang birthday. Hindi po, January 26 po. Hindi po siya kulang-kulang. Sabi ni Juliet, we're with you, watching from Vancouver, BC. Following Karambola. Uy, dapat pati TMD ha. Kailan po kayo mag-visit ng Vancouver? Medyo major undertaking po ang Vancouver. Kung meron po sa inyong uuwi, bibigyan po sila ng kalendaryo.
Sabi ni Ara, pwede sa April makahingi ng kalendaryo kung makauwi ako. O sige po, kailangan nyo pong i-message yung aming office assistant si Regine. I-ano ko dito yung kanyang Facebook bukas. Sabi ni Bidge Alday, hi! Si Lily Rad nagpapag-greet. Teka, Lily, paki-greet ng happy birthday kay Sir Jojo Robles. Hindi ako naka-greet kanina sa Karambola. Si Mel Robles po. Yung totoong Mel Robles ang may birthday, hindi po si Jojo. Pero sasabihan po namin si Mel na yung mga fans ni Jojo ay nagpapabati sa kanya ng happy birthday. May mga nanonood sa atin sa Malaysia. Maraming salamat po sa pagpapanood ninyo. Sabi ni Arlene at ni Susan, puro nagbabati sila. Sabi ni Reguarin 5699, custom sitting targets year on year, BIR ang bulk. Oo, agree rin naman ako. The bulk of our revenue comes from the BIR, pero malaki po ang pinopondo ng customs. At nagpapasalamat din po tayo dun sa current na customs commissioner na tumatama po parati ng mga kanyang revenue targets. Maraming salamat. Sabi ni Naknak Vlogs, magandang dates for our health. Tapos sabi ni Jane Louise, best dates she's tasted so far are from Israel. Alam nyo, hindi po kinikwento yan. Loka lang. Marami po nagpapadala ng date sa amin at nagpapasalamat kami parate. Sabi ni Rod Rodriguez, Kayod Marino daw ako. Solo flight, very impressive, handling it very well. Thank you, pero I don't want to make this a habit. Sana po magsidatingan na sa susunod. Yung si ang pamonsong bukla at si Attorney Ahmed. Sabi ni Luca Brasi, Xavierville 1, 2, or 3 po kayo, baka po pwede na lang kunin kalendaryo sa guardhouse or sa security po ninyo. Hindi po ako taga Xavierville, pero paminsan-minsan kumakain po kami dyan sa Ababu, which is on Xavierville Avenue. Sige, magpo-post ako sa Luminous kapag nandyan ako, magdadala ako ng kalendaryo. Sabi ni Marisa Caperina, konnichiwa, watching from Tokyo, always watching Karambola and TMD. Pareho pala ng month birthday ni Tipi at anak ko. Sa 28, kaya parating bugnutin. Oy, wag niyo namang isipin na parating bugnutin si Tipi. Cute nga lang yung pagkabugnutin siya, kaya hindi ako nagre-reklamo pagka ganun siya. No matter what he does, he's always funny. Parang si Mocha naman, no matter what she does, parati siyang sexy. Ingit na ako eh. Sabi ni Ara, ang ganda ng hairstyle ninyo, watching from Japan. This is my I woke up this way hairstyle. Hindi nga, seryoso. Wala akong oras mag-ponytail, kaya nakalugay na lang. Sabi ni Althea, July pa ako makakauwi, pwede ba ipadala? Wala po kasi kaming enough funds para magpadala sa lahat eh. Alam ko po na, na maraming gusto abroad. Hindi po kasi kakayanin talaga na magpadala kami. Pero kung may pamilya kayo dito, pwede naman nilang kunin sa amin. Tinatanong ni Sheila kung first time ko mag-solo flight. Hindi po, pang ilan beses na ba ito, Wener? 5? Mga 5, pang-5 na, malapit na. Pag ito umabot ng 1 dosena, magbabakasyon ako. Tingnan natin kung kakayanin ni Boklo pagka-election season na. Sabi ni AJ, kawawa naman all around na si attorney. Host na taga-deliver pa. Oo nga naman, wag niyo naman akong gawing LBC. Sabi ni Margarita, paki-sign yung kanyang coffee table book. Bayad na po yun kay Drew. Lahat naman po nang nag-request ng signatures dun sa coffee table book ni Boklo, pinipirmahan naman po namin. Maraming salamat po. Sabi ni Marisa Caperina, your avid fan, napakatalino, mabait at very humble. Hindi po ako mabait. Sige na nga, mabait ako kasi nagsusolo ako dito. Wala akong kasama. Tapos, sige, malapit na po magtapos. 2 more questions, 2 more comments. Hello from Melbourne, from Angel De Castro. Pakigreet po yung brother niya na si Rolando. Birthday po niya ngayon. Happy birthday, Rolando. I assume De Castro. From your brother, Angel De Castro, and from TMD and Karambola. Sabi ni Bernadette, ingat po pag uwi. Sana hindi po kayo yung TOT secretary. Maniniwala naman po ako.
Sabi ni Ken Sanchez, nationwide bang coverage ng radio show nyo? Opo, more or less. Aabot ba yan dito sa Cagayan de Oro? It's supposed to. Cagayan de Oro, abot tayo, di ba? Tinitignan ko. Ang alam ko kasi ang RPN 9, in fact, nakatutok ang RPN 9 ngayon sa Zamboanga at nandun po kami ngayon. Umaabot po kasi yung Zamboanga Station up to Sulu at Basilan. Pero kung hindi po umaabot, then gagawa tayo ng paraan para umabot sa CDO ang radyo. By February po, nasa Tacloban na rin po on radio, sa home radio sa Tacloban, ang Karambola. So, ang tabayanan, lahat po na nakikinig sa Facebook niyan, we will be available na sa Tacloban via your radio dial. Sabi ni Sheila, may kape po ba kayo on the side? Wala, kasi absent din po yung aming OJT, si Regine. Kaya pag sinabing solo flight ako ngayon, solong-solo talaga ako today. So maraming salamat po at sinamahan ninyo ako for 1 full hour. Marami po kayong nakinig ngayon. Maganda na naman ang ratings ng Tambayang Mocha at Drew at nagpapasalamat po kami on behalf of Mocha, Drew, Attorney Ahmed Paglinawan. Ako po si Trixie Cruz Angeles for Tambayang Mocha at Drew. We will see you tomorrow ganitong oras pa rin po at sa Karambola 8 to 10 ng umaga on this same station. Stay tuned to your dial. Ang susunod na programa, Pilipinas ngayon na, kasama sina Loli Acosta at Robert Rivera. Stay tuned. Sila Mocha Uson at Drew Olivar sa programang Tambayang Mocha at Drew sa DWIZ.